Paano rin yun? Marami po tayo matututunan. Kaya sana po, makinig po tayo. Magsandali lang po, magsandali lang po. Sabi ko na po si Ma'am Mayos na akong bansi. Ay, oo. Antay mo gabi. Dito po. So, ayan, magandang hapon po sa ating lahat ulit. So, salamat ka sa sa pag-ipon. Pag-ipon ba? Tawag tama po ba? So, sa ipon-ipon, kulong-kulong, parang gano'n na rin po yun. So, dito po sa inyong, di ba, PNP, ano to, di ba, may huwag po kayo. Ano po bang rules po ninyo dito kung sakali yung mga away? Meron ba kayong mga hearing po dito sa loob? So, ang gagawin po ninyo, magkakaroon kayo ng hearing dito. Pag hindi po naayos, ipapasan niyo po kay CAP. So, dapat sana, pag may away, dito muna. Tama po. Hindi pwede lumarit yung kay CAP. Kasi hindi tatanggapin ni CAP, ibabalik po dito. Ayun, tama po pala yun. So, maganda po kasi pag gano'n. Kasi may ibang barangay, lahat na lang doon sa mismong barangay na. Kung may mga ganito naman, may huwa, may parang subdivision kasi, may usapan na lahat ng mga nakatira doon, pag nagkaroon ng away, pag-uusapan nila dito, bago na-aakyat kay barangay. Tapos pagkatapos kay barangay, saka naman i-aakyat sa amin. So, yun, ayos naman yun. Pero hindi naman po siguro sakot naman ninyo pag may kaso rate, pinakadiretso po ninyo. Mga away chismisan, pwede pa rin po ano, tsaka away mag-asawa, baka nalasing lang sister, pinatulog sa labas. Pwede po yun sa inyo. So, ano kasi may mga iba po kasi na pagka nag-aaway o may kaaway, may nangyari sa kanila, ang ginagawa ko doon diretso. Kaya yun minsan, pinapabalik. So yun din po yung papaintindi namin kung ano ba yung mga kaso na sa barangay muna, bago dalhin po sa release. Kasi alam naman, traffic. Pangalawa, pamasahe, o may transtasyon, yung pala, ibabalik din po sa barangay. So para malinaw po, at share po ninyo sa ibang tao, yung mga pwede na dito muna sa inyo, at saka yung pang-direction na po sa police station. So yung ako, yung tanong po, yung sa pinakaano ko po, is yung rate. Pagka sinabi ng bata na nagahasa, i-direction na po ninyo sa police station, pwede nyo biglaan na ikaw tatawag sa amin para po padala sa police station. Pagka may sinabing nagahasa, at ang biktima po natin ay bata, kailangan po dadalhin ng magulang yung birth certificate ng bata at kailangan mismo magulang ang sasama. Hindi pwedeng kapitbahay, hindi pwedeng kaibigan lang, kailangan po magulang. Bakit po? Sa medical legal ng GBL, hindi po sila nagme-medical ng isang batang sabi nila na naghahasa kung wala yung magulang. Kasi minor po yun. So importante po merong magulang na kasama. No? Kasi may iba, dinuresyo sa amin ng kasama kapitbahay. Yung pala, nag-aaway ng kapitbahay yung nanay ng bata. Ginawa nila ng kwento na ginahasa nung tatay yung bata, pinala ng kapitbahay. Inutusan lang yung bata, alam mo kung magkano bayad, 1,000 lang, para kasuhan yung tatay niya. Aaway nila yung kapitbahay eh. So doon, nagkukonflict ka doon yung pangyayari na yun. So dapat, pag sino yung nagsasampa, pagka minor, kahit anong kaso pa po yan, kailangan po magulang ang kasama. No? Hindi pwedeng kaibigan, hindi pwedeng kapitbahay. Pagka walang magulang, ulila, sino ang pumupok doon sa bata? Siya po ang sasama. Kasi may iba, may mga ganun naman po, ulila po siya. Lalo na, hindi na bata, pero may kulang-kulang yung special child. Di ba may iba ang nangangalaga. Pwede naman po yun. So certify lang po na yung tao na yun ang nangangalaga na po dun sa bata na yun o sa tao na yun. Pwede naman po yun. No? So yun po ang kailangan natin. Kasi kahit anong gawin namin pambing doon, kung hindi po niya magulang, yung kasama ng minor, hindi po namin magagawa yung pag-iimbestiga. Hindi po magsisimula yun hanggang wala yung version po nung data. So yun po yun. Pangalawa po yung sa ano natin, yung bago, yung 11313. Alam po ba niyo yung 11313? Yung anti-bastos doon na sinasabi, na nagsimula kay Pangulong Duterte, yung sisipulan ka, dadaan ka, didila-dila, o masasabi ng mga bastos habang naglalakad, o laki-laki, liit-liit, o ano pa bang sasabihin, kumakalog-alog, mga ganun. O yun ha, kasama yun, hindi kaya yung ganun. Oo, kasama din po yun. Lahat po ng ginagawa, kaya yung mga kuya, ano naman kuya dito? Nagawa lang. Sabihan po ninyo, yung mga kasama nyo, mga katagayan nyo dyan, pag nalasing, baka pag may dumadaan, maganda ang tingin, hinahawakan sa puwet. O may kaso po yun ha, kahit po bakula. Ang 11313 kaya pinabuo siya dahil sa mga LGBTQ++ sinasabi. Kaya mayroong batas na gano'n. Bawal simulan. O di ba may hilig sa gano'n, kaya ang sexy naman kasi sipol. Pag nabastusan yun, 11313, anti-bastos law. O di kaya yung naglalabas na ng are, masturbate sa harap ninyo. O pasok po yun sa 11313 ha. Kung nakakala ninyo, wala kaso yung nagagano'n. Yung nagnanakaw kayo ng panty. Meron na dito nun? Dati? Oo. Ang kayo, ginagamit kinaamoy. Wala naman amoy yun, di ba? Bakit ginagamit siguro, ano? O pag nanakaw naman po yun, hindi pasok sa 11313 yun, ano? So yun po yung ano, ang 11313 po, pagka magkabarangay, pwede pong pang-barangay yun. Yun po yung pang-barangay, dagdag po yung sa mga pang-barangay 11313. No, pwede pong pag-usapan. Kasi 11313, wala namang kulong yan. Kaya lang, sa pakatong beses, kung nakasuhan po kayo ng kinanay kulong na po yun. Ang unang offense po noon, gender sensitivity seminar, ako magpapaseminar, pag ako pa naman nagpapaseminar, bawal na kulong po. 6 hours po yun, diretso. Pangalawa is, magpo-community service sa alalay siya ng DSWD. Pangatlo is, magbabayad po siya ng mga sa gobyerno. Pangalawa, mas tataas po. Kapag yung oras ng seminar niya, community service at saka yung babayaran niya. Pangatlo, may kulong na po yun plus full pa. Yun yung ano na, 1131 natin. Mababa po siya, pero marami na po nakakasuhan. Dati-dati pag hinawakan ka, binastos ka, nangikuan ka, ang kaso natin nun is acts, agad-agad, di ba? Pero ngayon, dahil may 1131 basta sa public ka, sa loob ng bus, sa loob ng jeep, sa loob ng mall, sa labas lang dyan, sa mga lalakaran nyo, pasok po siya sa 1131, lahat sakot po na yun. So, pang barangay. Pero, tulad nun sa jeep, pag nahikuan kayo, pero yung tao na hindi po sa inyo, sa mga lolos, o saan harapin nyo, hindi naman pwede sa barangay dito, kasi pag tinatawag, hindi naman pupunta. So, impress na tulong. Ibig sabihin, pwede na natin siyang tulong. Diretso po yun. Kasi hindi naman pwedeng harapin ng barangay kang bubok, papatawag niya sigurado, hindi naman pupunta. Kasi ang sasabihin niya, baka kuyugin ninyo siya dito. O pag kayo naman, syempre, ayaw naman ninyo sa madalos, kasi kakilala niya yung nandun. So, diretso na po yun. Pagka nahikuan kayo sa jeep, sabihin niyo, iniikuan ako nito, iludiretso na po kayo sa police station. Kung nasa may bandang balagtas kayo, balagtas police station po kayo, dadalhin. Yan po yun. Gets na po natin. Kasi yung bago naman tayo, kasi story po ang pinakabago. Na kaso na karamihan nangyayari. Kasi akala ng iba kasi, pagka sinisimulan, wala nang, di ba? Ngayon po, may kaso na po yun. Pero hindi na tayo, tayo may mga nangyayari na naglalabas ng dila. Di ba may mga ganun? May dumadaan ng mga
nakikita, magandang ka. O, may kaso yun. Kasi, ano nila, nababasusan sila sa ginagawa. Yung pala mag-release. Kaya pag ganun, ganun din mo. Hindi, totoo po yun. Meron po kasing na, nagkamali na akala niya binabastos. Kung nagpunta ganun naman ganun. Kahit nasa harap ko, eh sabi ko hindi ko niya po si tatay. Normal lang po siya. Pero dahil may ano yata, yung may spit eh. Kaya ganun pala siya. So, ano lang talaga niya, na normal pala yun sa kanya. Pero yung nakakita akala siya, hindi namin nunan. Diba? So, oo, iba po yung ano doon. Kung naman, makikita naman kung talagang sila siya ba, na ganbastusin ka, o kaya hindi naman po talaga sa siya. Ganun yung itsura niya. So, yun po yun ha. So, kung may mga tanong pa po kayo sa 11-1, pwede po inyong tanongin yung boss natin kung sakaling may mga mangyari po sa inyo na mga gano'n. So, ina po mga kuya ha, ito ang inom ha. Yung mga inaambayak-bayan ninyo dyan, tingnan nyo, kakareklamo po kayo. No? Ang isa tayo, umuuso ngayon, yung usae, tsaka sisain. Online sexual abuse na nangyayari po dahil sa cellphone natin. Ang karaniwang biktima po nito ay mga bata. Ang pinaka-bata ko po na naging biktima is, hindi ang pinaka-bata na biktima na pumunta sa akin is 8 years old. Ang nangyari, may cellphone siya, ginagamit sa school. May ka-chat. Akala niya, classmate niya, kasi ang profile, mukha ng classmate niya. Ngayon, si classmate nag-chat. Patingin na ako ng kung anong kulay ng pwet mo. Initsura niya, pwet niya. Bakit saan mo gagamitin? Sabi naman niya nung una nagduda. Hindi kasi tingnan mo, may nakabulong sa likod ko. Tapos kunwari picture, tapos nagset ng picture. Tapos mamaya sabi niya, alam mo, may nagpapasend sa akin ng picture, ang kapalit daw, binigyan tayo ng cellphone. O dinigdan yung bata, anong gagawin natin? Picture lang natin ang katawan natin, nakahubad. O dinagubad yung bata. O sinend niya. O yung hubad na katawan na yun, yun ang takot na, kung ano nang ginagawa. Bumuka ka, ipasok mo yung bote. Tumuwad ka, ipasok mo yung kahoy. Ipasok mo yung ballpen. Dumina ka, ipasok mo sa bibig mo yung ganito. Lahat yun, binibidyohan ng bata. Kasi ang alam niya, bibigyan siya ng cellphone, at saka yung kausap niya, is kapwa-bata niya. O nalaman lang ng magulang yun kasi bakit nagpukulong sa loob ng kwarto nila, hindi na siya bumababa. E di biglang bukas, nakita, nakabigangkang yung anak nila sa kama, nakatanon yung cellphone. Pagkakagaw sa cellphone, nakita lahat nakatulad. Kung ano-ano mga pinagpapakasok sa sarili. So, diba? Sa atin, parang hindi kung hindi bata yun, magpapagawa mo yun. Diba? Pero yun yung ginawa ng tao na yun. Tinawagan namin matanda ang boses. Gamit account lang ang ginamit. Account talaga ng bata yun, pero hinak nila. Kasi di ba maraming naghihingi ng number sa sabihin, ibigay kayo ng Gcash, bigyan niyo yung number, makahack po yung account ninyo. Yung account ninyo ay gagamitin sa kanya, tanuloko, utang-utang, di ba? Kasi ganito, pagyaman naman ako ng ganito, Gcash, bayaran ko sa susunod na araw. Yun pala, ginamit lang yung account niya. Kaya lagi yung sinasabi, mag-ingat sa mga kachat ninyo. At saka nga yung sa mga anak ninyo. Bago ninyo bigyan ng cellphone yan, sabihin ninyo na bigay ko to sa iyo anak, pero may karapatan ako tingnan kung ano yung laman yan. At dapat kada uwi ng anak niyo, i-check niyo yung cellphone nila. Alam ba niyo yung mga switch account sa mga cellphone nila? Yung mga account, alam ko ba yung buksan yun? Kasi may mga dami account mo kasi sila na pagka binuksan mo, yun yung ginagamit ng Facebook sa inyo. Pero yun pala, may iba pala siyang account na ginagamit para doon. Kasi ngayon may mga GC, yung mga bata na depende sa edad, magsasend sila ng picture, ng hubad, ng legs, ng dede, yung mga cleavage lang natin, 50 pesos ang bayad po doon. O sino hindi may inggan na bata, wala siyang pambaon. O kaya kayo, mag-ingat kayo, kasi baka yung anak ninyo, habang sumisiar kayo, tumatay kayo doon, pinipicturean pala yung, hindi totoo po, may ganun nangyari. Dito lang din sa Bukawi, sumisiar yung lola, pinicturean, talagang lumalabas kayo doon eh. O sinisend kung sa ano, ang bayad, 50, 100, depende sa isasend mo. Pati itong mga ganito kaliliit, pwede gamitin yan. Habang naliligo, pinipicture yung mga tutoy. Kasi sisend yung picture sa ibang bansa, sa mga pedophile. Binibili nila yun. Akala nyo kasi 50, pero ang bayad sa kanila, ang mahal, 50 pesos ang binigay sa'yo, pero libo na ang bayad sa kanila. May mga gano'n, di ba? Nauuso na nga yung mga online, napakita mo yung mga katawan mo, sana wala naman po dito gano'n. Mayumaman ang taga, Santa Maria, Bulacan. Yung nahuli, yung babae, yung puro akala mo, computer shop yun, ang mga trabakador niya, mga ganitong mga edad. Yun pala, kung sila ng kliyente, online na pok-pok ang ano nila. Ginagawa kasi nagbubugad doon, o di kaya may ka-partner, doon na gumagawa, habang pinapanood ng kabila. O, di kumita kayo ng magkano, sabihin natin 10,000. Hindi nyo alam, binibidyohan pala kayo, nung ka-check ninyo sa kabila, o, ipa-blocking din kayo. Ang video po natin, o skandal, o anong pamang picture na i-upload sa social media, mahirap na kung tanggalin yun. Pabura natin yung website kung saan nakaka-upload. Pero pag may nag-save, i-re-upload ulit nila. Andun. Hanggang sa magka-ako kayo, o baka yung ako mo, mami, ikaw ba ito noon? O kaya lola, ikaw ba ito dito? O tapos nakita mo, ikaw ba nakatuwag? Diba? Kasi pag na-upload po kasi yan, mahirap na po talaga. Kahit anong gawin po natin bura, ang daming website kung saan nilalagay yun, mga porn site. Eh ngayon pa naman yung mga kumikita. Kaya napakahirap po pag may mga ganun kayo. Tsaka pag may mga boyfriend kayo sa ibang bansa. Diba? Nakikita natin mga nanay, ay nalis na si mister. O sige, mag-video ko na habang naliligo. Nag-video, bukbukat. O anong nangyayari? Nagkahiwalay sila ni mister. Yung video ko na pinapadala mo kay mister, kilala. O sino? Diba? O paano natin nakahabulin ng mister nyo nasa Japan? Ang gagawin natin? Mahirap po. Kaya sabi ko kahit na asawa ninyo, boyfriend ninyo, o ano ka man, huwag po kayong magsasend ng mga hubad na katawan o kaya yung mga video ninyo na nakahubad-hubad. At saka pag may ginagawa kayong private, sa isip na lang ninyo, ulitin. Yung iba kasi may ginagawa ng ano, may pang private yan, i-video ka ninyo, tapos papanoorin ninyo ulit. Ano ba kasi klasa? Di ba? Kalimitan na gumagawa ng mga kabataan na yun. Di ba? O nagmamotel sila, sabi nyo, may skandal po kasi kami, pinag-blackmail sa akin kasi hiwalay na kami. O di kaya ayaw di mag-hiwalay sa akin, nilalabas daw yung skandal namin. Unang-una pa lang, bakit ka ba kasi pumayag na mag-video kayo habang ginagawa ko? Kailangan ka. Sino mas bata-bata dito? Kung mag-video dalawa ka, ikaw ang bata mo, ilang taong ka lang? 24. Yan mga ikaw din, bata ka din. Ha? Yung mga boyfriend nyo ha, kahit mahal na mahal ninyo, kung ano man ang ginagawa ninyo, huwag kayo makayag ng video. Kasi sa huli gagamitin kasi pag-blackmail sa inyo yun. At saka sasabihin ko yung mga nag-picture at yung mga nagsasend na binabayaran ng 50 pesos, may ano po yan ha, may kaso. Under 9995 po, may kaso po kayo nun. Kung mahal din ang biyansa, nasa 200,000. So huwag po kayong magpupost ng gano'n, o kaya may anak yung kapitbahay mo, pag pinapalikuan, binibidyohan mo. Kahit mga baby nga po sinasabi ko, prone po sila sa mga gano'n. Kasi may mga tao na kahit bata, naiinugan sila. Yun yung ano, hindi natin maintindihan kung ano mga nakain ng mga tao, yung kahit bata, wala pang buti yan, eh, naiingali sila, kaya nga may mga bata nagagawa sa baby pa, di ba?
So yun po yung ingatan natin. Kasi pagka-online yan, mahirap na. Yun ang pinakamahirap. Kahit anong gawin natin dyan na burak, lalabas at lalabas pa din. So ang tanong, paano kung may video o kaya may picture na sa cellphone ninyo? Huwag na po ninyong ipapasa yun sa anak ninyo o kaya ibebenta. Akala nyo, nabura na, okay na. Pwede na po nilang i-retrieve yun. Pag na-retrieve yun, kaya nagkakaroon ng standard kasi na-retrieve yun sa cellphone ng ibang tao. Ibebenta nila yun. Pagbulat nila, bakit ako yun? Bakit video namin ng ex ko yun? Kasi yung cellphone mo, binenta mo. Kaya nawala yung cellphone mo na nakabot sa anak mo. Kaya pag meron na kayong mga ganun, ang tapo na yung cellphone mo pagbaon na sa lupa, hindi ko pwede na, ang benta na yun. Kaya kami, sa istasyon, kahit na yung picture lang ng victim namin, nakisugat sa noo, di ba? O kaya may mga galos dito, na picture namin, hindi ko pwede namin ibenta yung mga cellphone namin. Nakaipon na ako, mula nang investigador ako, nakaipon na po ako ng cellphone, hindi ko pwede ibenta yun. Kasi may mga ebidensya doon, kahit ano rin yung bura, pwede ko nila ma-retrieve yun. So same lang din po sa mga cellphone niyo. Pagka alam niyo may nakakahiya, na nandun sa cellphone, wag na ninyo ibenta. Tsaka pwede nilang i-open kasi yung mga account niyo doon. Kasi na-retrieve, ano yung magagaling na IT, yung mga Facebook ninyo, kayo buksan doon. Kaya may mga computer shop, di kami nag-open ng mga estudyante doon kasi may mga project. Kaya yun din yung mga ang account kasi nabubuksan ng ibang tao doon sa computer shop. Kaya advisable, huwag na lang magbukas ng account sa computer shop, pwedeng sa bahay, tapos pagka magpapaprint sila, ilagay sa flash drive, tapos paprint na lang po sa computer shop. Huwag lang dahil before buksan yung account mo nila doon. Pati din po sa paggamit ng public wifi. Sa SM, bakit may nakukuhanan ng account? Bakit iba yung nabayaran niya? Iba yung site na pinabayaran? Kasi nung nagbukas siya ng wifi, naka-public wifi yun. Yun po kasi yung madaling i-hack ng mga hacker. Halimbawa, magpapasa ka ng 10,000 sa BPI. May lalabas doon na link ng BPI. Pero sa hacker na link pala yun. May www.bpi.com, dapat ganun. Pero ang ginagawa ng hacker, www.bpi.com3. May dinadagdag lang ng isang letra. Kaya kung hindi ka talaga sanay sa mga computer or sa mga access ng cellphone nyo, madali lang ako ngayon, pero ano, sabihin nyo doon sa ano, nakapagbayad na ako. Sabihin lang, share mo mula pa tumaroon. Kasi ibang access, ay ibang link yung na mag-sendan ninyo. Kaya pagka sa mall, huwag na kayong gumamit ng public wifi pagka gumagamit kayo ng online para magbayad. No, dapat gamitin niyo yung sarili ninyong data. Kasi doon po napapasok po kayo ng mga hacker doon. Mula sa usaip, napunta sa mga hacker, dagdag ko lang po yun, para at least alam po ninyo. No. So, ano ba bang mga ano natin? Mga dapat natin mag-discuss. So, kayo binubugbog ba ng asawa nito? Ha? Mga binubugbog lang kayo ng pagmamahal? Ha? Laging kinakalabi, pinipili, meron po ba? Kayo lang hinilit. Dapat, matigas na naman tayo, gano'n. O, di ba? Ayaw yung mga lamit, bakit? Bakit busy sa trabaho? O, pagka gano'n, magsarili na lang tayo, tayo maghanap ng iba, ha? Kasi, nagkakaroon ng away, di ba? Pag wala kang malamit dati, ano lang, kumita sa Shopee. Kaya bakit na yun, o, iba-ibang size pa nun, di ba? Kaysa, ano, kahit anong posisyon pa yun, pwede. Di ba? Kaysa maghanap tayo ng ano, kasi mag-aawayan yun, di ba? O, so yun na, sa mga, ano natin, sa RA 926 natin, ayan, alam naman ninyo, physical abuse, pagka binubugbog, sinasampal, yun yung sa physical abuse natin, na dapat pag binubugbog tayo ng asawa natin, within 24 hours, dapat po nakapag-medical tayo. Hindi po dapat lalagpas sa 24 hours. Kasi pag nagpas 24 hours, hindi po kayo bibigyan ng medical gun. No? Kahit mahal na mahal ninyo yung asawa niyo o jowa ninyo, pag binubugbog kayo, pag-medical kayo, no? Ipunin ninyo yun. Kaya yung blackmail yun, sige mabugbog ka, kadot ka dito, hanggang sa kumabal na. O kasi darating po yung panahon, yung mga pagbubugbog niya sa inyo mag-iipon na, magsasawa na din kayo sa pagbubugbog. Yung pagmamahal na sinasabi ninyo, kung love yan, 4 na letra, paunti ng paunti hanggang sa wala nang natira. Diba? Oh, so dapat pakaipon na yung medical ninyo para pag gusto niyo sampahan ng kaso, ayan ma'am, lahat yung medical ko. Hindi mo na kailangan ako binugbog, ganitong araw, kailan anong taon. Hindi ka na mag-iisip, bigyan mo lang yung medical mo sa akin, tapos na. No? Kasi may iba kasi na, kung kailan nagsawa na, tinitik lang, kung tinggalos lang dito, magsasampa daw. It's like physical injuries lang. Pero yung sampun niya sa akin, maraming beses daw na binugbog. Sabi ko, asa po medical yung wala. O hindi, mababalak ang kaso nito kataw, pero kung gano'n naman yung medical certificate na bigyan niyo sa akin, abay mas mataas ko yung kaso ng asawa ko ninyo, no? Kaya yung kasi, hindi, kasi mahal ko ka, ayaw ko, gusto ko, yung pamilya ko, pero yung sinasabi ko, kung araw-araw naman almusal, hapunan, bugbog ang pinapakain sa inyo, lagi kayo sinusungal-ngal, masasawa din po kayo dyan. Sinasabi ko, masasawa din po kayo. Kaya lahat ng medical ninyo, ipunin ninyo. Pwede naman yun, nagka-medical ka, ilista mo lang kung anong date, huwag mo lang kukunin, pagka talaga magsasama ka ng kaso, tsaka kukunin yung medical certificate ko, pwede naman po yun, no? Pangalawa, sinong sinasabihan dito mabaho? Mataba? Sino? Meron ba? Ang pangit-pangit, kagalan sa inyo? Pukpuk ka, gano'n? Magastos pang ng kamay mo, yung mga gano'n? May kaso po. Psychological. Kuya ha, sabihin nyo, may kaso yun kayo, minumura yung asawa ha. May kaso po yun. Kapasok po siya, psychological abuse. No, pagkasal na psychological abuse kayo, kailangan po natin ng psychological evaluation. Mayroon naman po libre. No? Hindi kasi may mga minsan mga ganung asawa, bago-bago mo, kaya ako nagkabit kasi bago-bago mo, pangit-pangit mo. Eh tarantado ka lang, kahit na shampoo, pabili ng downy, walang binibigay, no? Ano ka magiging mabango nun? O tapos sasabihin niya, mas mabango pa yung kabit niya, mas maganda, mas madulas yung ano, gano'n. Oo, diba? Kaya naman sinasabi. Eh bakit kasi? Eh pagka naman si misis, kung sinabihan mo naman yung misis mo na, pauwi na ako, maglalaro tayo na, bahay-bahayan. Eh pag ginanon, makakapag-downy naman tayo, diba? O, makakapag-downy ano paddle. Para mabango. Hindi yung pag-uwi, sipag ka, daga syempre pagkagaling kang paligid, medyo maksiksing yun. Tama ba? Tapos sasabihin mabaho, diba? So nasa lalaki din po yun. O yung dalawang kuya. Ay, tatlo wala pa sila. Kaya nasa lalaki din po yun, yung sasabihin ka niya, mabaho, ano, patient. Paano ka magiging mabaho? Eh, hindi ka magbibigay ng pamilya ng mabaho. Kaya busy sa trabaho. Ay, meron kasi, ano, ayan pa. Naririnig naman po. Diba? Hindi ka man lang magbigay sa akin ng ano, eh, syempre, pag sa kabit mo, ano ba anong gagawin ninyo pag nagpunta doon? Syempre, kahit anong pabango yun, hindi talaga nilalagay niya kahit sulrox. Diba? Para walang maamoy yung asawa niyo. Kasi alam niyo, ganun ang gagawin nila doon eh. Syempre, magpapabango siya, para mas malaki yung bigay na. Tapos sa anak mo, piso, binabato mo pa sa noo. Diba? Pinapagalitan pa. So yun, sa psychological natin, kailangan po ng psychological evaluation. I-refer po namin kayo sa DSWD para po magkaroon po kayo. Pangatlo natin, sino yung hindi nasusustentuhan ng mga anak? Meron, sustento. Pagdating naman po sa sustento, ang sustento kasi pinapadiretso na namin sa Malugros. Kasi ang sustento, bago mo makasuhan ng isang lalaki, kailangan 6 months diretso hindi nabigay. Eh kung si lalaki, hindi na yung pa, marunong. Binibigyan ng, pagka 3 months, binibigyan ng
200 pesos. Wala na, putol na yung 6 months. Pagkalipas ng 4 na buwan, bibigyan ng 100. Tinanggap mo naman kasi wala. Hindi mo po talaga siya makakasuhan ng financial abuse. Kasi nga, putol yung 6 months. So, ang ginagawa natin, birth certificate ng mga anak ninyo, dadalhin mo na sa malolos para malolos sa pina na yung lalaki, magkaroon na kayo ng kasulatan kung magkano ang dapat ibigay. Sa dalawang magkarelasyon, hindi kasal. Magkano ang dapat ibigay ng sustento? May nakakalam po ba? Sa batas po natin, 3,000. Sa batas natin, 3,000. Pero paano kung yung naging kalipin mo, ang sahod ay 100,000 naman? Hindi naman pwedeng 3,000 lang ibigay sa bata. So, nakadepende pa din po yan sa kung magkano ang sahod po ng tao. Parang minimum lang po yung 3,000 pesos na yun. Kung may kakayahan, pwede kang dagdagan. No? At sa sustento, ulitin ko po, hindi po tayo kasama ng mga asawa na susustentuhan ng lalaki. Lahat po yan sa anak. No? Kaya kung magtutotal si babae, sabihin niya, magpa-private yung anak niya, ha-hospital sa private hospital, mga ganon, at dapat negosyo yung anak nilang papasok, hahatiin ninyo yun. Hati kayo ng lalaki doon. Hindi pwedeng iso-shoulder niya yun. Kasi akala ng iba, iso-shoulder ng lalaki, kaya mas lalaki na nila yung ilalagay nila sa total. Yung ibibigay sa court. Hahatiin po yun, hatiin ninyong dalawa. So dapat maging honest po kayo. Sabihin niyo, ganito ang kailangan ng bata, tapos ako po wala po akong trabaho, ang may ano ko lang ganito. Para alam ng court yung gagawin. Hindi yung hindi, magpa-private yung anak ko. Kasi yung tunay na anak niya, magpa-private. Dapat nakasasakyan kasi yung anak niya nakasasakyan na papunta ko. Hahatiin kasi ninyo yun. Kung saan kukunin nyo, wala kang pagkukunan. So dapat maging totoo kayo. So kung anong susulat po ninyo doon. Sa tunay na mag-asawa, magkano po ang dapat sustento ng anak niyo? Kasal. Sa batas naman, tama po. Sa batas to, 5,000. Pero, hindi lang sa, yun ang susunod na 5,000, kung malaki naman yung pera. Malaki yung sahod. Hindi nakadepende pa din po yun. Sa mga asawa ng sundalo at pulis, pumunta lang po kayo sa finance namin, dahil yung birth certificate ng mga anak ninyo, matik na po ikakaltas po sa sahod ni pulis at saka ng sundalo. Opo, ganun po yun. Yes po, kahit lima po yung anak. Basta dahil lang po yung birth certificate doon, titignan po kung magkano yung sahod ni pulis, din sundalo, yun po yung sila magbabase kung paano kakaltasan po si sundalo o kaya si pulis. Pwede din po yung sa mga asawa ng seaman, ganun din po yun. Try din po ninyo sa mga ibang private agencies, yung mga security guard, alam po meron din po yun. Pag nakakontrata yung mga asawa ninyo, alam po sa finance po nila, pwede po yun. Para matik na po ibibigay po sa inyo. Sa amin po kasi may ATM yung asawa. Doon po mapupunta yung mga sustento para sa mga anak. So yun po yung mga asawa naman dito, yung sabihin ako nagturo. Tapos kaya susugurin ako sa istasyon. Pag sino ang asawa, kung pumunta ng finance, wala ako nga po. Pero yun po, kasi ang hirap naman po kasi, ikaw na nag-anak, ikaw na naghirap, tapos ganun lang nagpapakasarap, yung sustento ng mga bata, wala pagkakasakit, wala mga problema. So kailangan din naman. Tapos yung anak ninyo, magagalit-agalit kayo dun sa lalaki, i-apelyahin pa din ninyo dun sa lalaki, baka malay nyo manalo ng ano yan, loto. Diba? Paano makakabot hindi nakapelyado sa kanya? Kailangan kasi ano yun, talagang nakapelyado po sa lalaki yung bata. Kasi kung hindi nakapelyado sa bata, mahihirapan po kayo, magpapaliin pa po kayo. Marami pa po kayong process, pero kung nakapelyado na, at alam naman ng lalaki na anak niya yan, madali na po, bigay lang po ng birth certificate, okay na po yun. No? Huwag kayong kahit nagalit-nagalit kayo, hindi apelyahin mo po sa ito eh, gano'n na. Kasi baka mamaya, yung nasa birth certificate, wala naman, nakasulat naman yung pangalan ng lalaki na reklamo, wala po, hindi po pwede yun. No? So kailangan, siya po ang nakalagay doon. O yung sinasabi ko kanina, kinakalabit, lagi-lagi, kahit masakit na isigi pa, meron ba? May kaso ba yun? Meron po, may kaso. O kaya kahit hindi yun yung butas kung pinapasok. O diba? O, hindi mo parang naganoon kasi nanonood ng ano, akala ko nasasarapan kasi yung mga pinapanood nila, pero sakit nila. Diba? Yun ang mahirap sa social media kasi, yung mga nakikita akala nila, nasasarapan yung mga tao sa kanila, hindi ko, may mga ano, sa totoo nga lang, kapag diba, for me, sige, ano yun, pag-igol yun, diba? Diba kasi sa nanonood napapanood na, sige, pinapasuko, ang kako-kako na, hindi nagbukas. Kumanti kayo, pag-inagin ninyo, ako muna, ano ito po kayo, diba? So, uwi, ako muna, ganun. Kaya sabi ko sa mga lalaki, pag pinilit kayo ng isis ninyo, wala kayong kaidadahilan na hindi tumatayo. Kasi maraming pwedeng gamitin. Tama? Uy, kuya. Marami kayong pwedeng gamitin. So, hindi pwede na sabihan ninyo na hindi, ano na, laylay na, o hindi na makatayo. Kasi iisipin naman natin na may babae or nababae ang asawa natin, pagkaganon. Kaya mga kuya, gawin ninyo ng paraan. Pagka hindi makatayo, yung ibang patayin ninyo. Kung naman dali sa paha, huwag na papayag nyo, hindi pwede yun. So, yan po, pagka pinipilit kayo, pagka kasi kung hindi basaya, nagkakaroon po ng kasresyon, kahit pa ilan po yung anak natin. Pagka hindi basa po ang ari po ng babae, at pinilit na pasukan, nagkakaroon niya ng kasgas. Yun po yung nakikita ng doktor na ang may laceration, yun yung tinatawag ng laceration. Kaya malalaman na pinilit siya. Eh lalo pa kung sa likod pinadaan. Makukulit po talaga yun. So doon po makikita na pinilit po ang isang babae, kaya nagkakaroon po ng marital rape. Yung po ang karaniwang reklamo sa akin, hindi dapat sa butas, pinasok niya. Kaya nagreklamo sa babae. Kaya may mga ibang nagkakaluranas na dahil doon. Yung ba ang hirap ng mga babae, nanganganak-anak, kapila naman yun, ano nila. Kaya ang hirap po. So yan, pagka marital rape, kailangan po meron tayo medical din po. Nagpapaano genital din po tayo. So yun yung magiging evidence po dito. At saka sa 926 po, bakit kasama doon yung women and their children? Children po, ibig sabihin mga minor de edad ha. Hindi yung 22 years old na sinampal ng tatay, tapos ipapasok ng 926 po. Hindi po. Ang kasama po sa 926 po is yung mga bata below 18 years old. Yung mga 17, 16, 15 na sinaktan ng tatay, yun ang pasok po sa RA 926 Pero kung 22 years old na retarded, yung special, pasok naman po siya sa RA 926 Kasi may iba na mga retarded na bata na hindi sinusustentuhan. Kahit 25 years old po yung bata na yun, forever na po kasi dapat sustentuhan yung tatay kasi nga po, hindi niya kaya kalagaan yung sarili niya kasi special po siya. Yun po yung kasama po sa children. Pero pagka ang nanay, ang nananakit sa anak, hindi po siya pasok ng RA 926 Papasok po siya ng 7610 lang, child abuse. Tatay po ang RA 926 Pero kung tayo mga nanay ang sumasangka ng abuso sa anak natin, child abuse po papasok po yun. At ito din po, yung sa RA 7610, pagka sinuntok yung anak natin, kahit tumudo, pero sabi ng doktor, slight physical injuries, ibig sabihin gagaling siya ng 1 day to 9 days, 8 days, ganun ang ihihil ng sugat. Slight physical injuries, maghaharap po sila sa barangay para sa CFA.
certification of reduction. Hindi po siya pwedeng idiretso. Pero pagkalagpas 10 days, 11, 12, mga ganun po yung healing period, yung sugat ng bata, yun po yung pwede na pong idiretso sa amin, sa police. Pero pag extended physical injuries lang po siya, kailangan po ng CFA. Mabilisan naman po yun. Within 45 days, matatapos yung CFA, agad-agad dinidalhin sa amin. Kasi within 60 days, dapat po na-i-file po natin yun. Kasi kung hindi po natin na-i-file, wala na po kayo ma-i-file, or kayo na po ang diretso po sa Supreme Court para po i-submit po ang inyong demanda. Ganun po yun na. So yun, yes po. And then, parang maluwin yung nanay ng bata. Parang, nag-alawat na lang. Mabata ko. Tapos pagka ganon, parang hindi ko alam kung nagalisan. Yung anak ng kalaban ng anak niya. Tapos, nagpa-medical. Tapos, pinabarangay. Tinulungan. Kailan po yun? Hindi po, noon pa. Kasi ang DC 20 po natin, dumating lang po siya ng August 2024. Yun po yung medyo nahihirapan tayo mag-file kasi lahat po ng i-file po natin ngayong case is kailangan may mga ebidensya. At saka yung 7610 na state physical injuries lang po is kailangan po CFA kasi hindi po tatagawin ng court, ibabalik po yung holder. From that time, Tinulong. Oh. Noon yun. Iba na po ngayon. May DC 20 po tayo na kailangan namin ebidensya. Tapos pag state physical injuries lang, kailangan po may CFA. Pero baka naman, baka malalim yung sugat. Baka more than 10 days ang healing period. Kasi kung makap tapos natamaan yung dito sa ibabaw, baka umangat yung nito, baka more than 10 days po, bakit po yung hindi naman ganun. Pero dapat po yun, nagano po dapat sila sa barangay. May CFA. Pero kung ang sabi na, kahit minsan kasi, hindi ko na alam kung ano nakikita ng doktor or pinipilin sa doktor, parang sa mga judge, baka makita nila na grabe yung dito, nilagay nila for 10 days, talagang mati po yung pag-request. Sa iba naman po, na kahit kung sarado na, yung latest ko dito, nagkasabay sila na RA 926 yung isa is light, yung isa grabe, ang tama lang sa likod ng kita. Pero yung isa, dito sa mata, nakakanulat sa akin, kung dilaw pa, sa blue. Pero ang nalagay sa kanya is light lang. So depende siguro sa doktor na hindi doon kung ang ilalagay po dun sa papel. So doon lang po kasi kami nakadepende, kasi hindi naman po kami doktor, kahit dumudugo, pero sasabihin niya, hindi magiging yung sugat niya ng less than 7 days. Wala, light po yun. Depende po yun. Pero ngayon po, strict na po sila. Yung nabalitaan niyo yung yung security guard, yung nagnanakaw doon sa loob, yung napatay, di ba nakabon? Walang testigo, walang makatuturo kung sino ang pumatay. Pero sumuko, nangyari na yun. May balita kayo. Di ba maraming gusto sa dito, wala na lima ano yun, makabalitaan nyo, wala na yun. So yun po yun. So ganun ka-importante rin po ayun, dadagdag ko na rin, ganun ka-importante po yung meron tayong CCTV sa bahay ng sarili. Kasi ang CCTV po ngayon, pwede mo lang siyang magamit kung papayag yung may-ari ng CCTV na gamitin mo. Pero kung hindi po siya papayag na gamitin yung CCTV, wala po tayong magagawa kahit ang mga pulis. Mga business establishment lang po sa buong Bukawi ang may order na sa ano natin, sa municipal order tayo, municipal order ng Bukawi, na lahat ng business establishment kailangan nilang ibigay sa amin yung copy ng CCTV para lang po mag-aid or tumulong sa amin na mag-imbestiga. Pero hindi ibigay sa tao na nanghihingi, ng mga private na tao na nanghihingi para gawing ebidensya. Ibibigay sa amin para makatulong lang sa amin pero hindi para maging ebidensya. Kaya dapat po meron kayong CCTV. Kasi lahat po nang hindi po pwede magamit kung ayaw ng may-ari. Kahit pa sila mo, pero walang pinirmahan ng may-ari na pinapayagan ko sa ganito na yung copy ko ng CCTV, gagamitin niya as evidence in court, hindi po yun tatanggapin ng court. No? Kasi pagka hindi, kasi yung may-ari ng CCTV, tatawagin kasi once yun sa court para tanungin kung sa CCTV ko ba talaga galing to, pinayagan mo ba na gamitin as evidence. Pag umuo siya, okay, pero pag hindi, yun po ang pinakamahirap. Hindi po natin siya pwedeng pilitin. Kahit sa mga cellphone po natin, mga nabidyuhan, di ba minsan yung number natin dapat ebidensya pero sa mali naman natin nakuha. Pagka yung nakawal ng kapitbahay mo, lahat ng mga pumapasok doon, binibidyohan mo, bawal po yun na, yung mag-picture at mag-video ng kahit sinong tao dyan na hindi naman pumapayag yung tao na binibidyohan sila. Bawal po yun kasi pupost mo. Yes po. Ano mapag yung kunwari? Sino po siya, anak mo? Kapit-bahay lang. Okay lang kung yung cellphone niya, bayad siyang gamitin yung video niya na yun para gamitin mong ebidensya. Opo, nawilin din siya na pumunta sa korte na o unang kumanan ko sila habang nag-aaway. Pagka pumayag siya, okay lang kasi gadget niya yan eh. Pag-aari po niya. So pagka pumayag siya, okay lang. Doon sa pag-aaway niyo, hindi kayo physical video niya. Hindi, wala mo siyang kaso. Oo, pero pagka pinost niya, yung video niyo na nag-aaway, nakikita yung bra, at saka kung ano-ano yung, di ba, may mga napapanood tayo, tapos magbabayral pa, 9995 ang magiging kaso niya. No? Kasi ang type reason, hindi ko pwede na i-post mo yun, nang hindi naman pumapayag yung dalawa na i-post niya yung video nila. No? Imbis na kayong nag-aaway siya pa kasi i-post niya, no? No? Bawal po yung basta-basta ka lang mag-post kasi nakakatawa. Dapat kaya din po sila na i-post mo sila. Para happy kayo, sikitan nyo sa reels. Ganun lang yun, di ba? Happy tayo, sige i-post mo para mag-viral. So yun po nga, ingat-ingat tayo sa mga gano'n. So yun lang naman ang ano ko, kasi magluluto na yung iba sa inyo, baka hindi kayo makapagluto, may maumbag, o pupunta na naman sa atin. O Sabado ngayon, walang press, ay walang court bukas ha. So para makapagluto na din yung iba at nangyaatok na yung mga anak ninyo, yun lang po yung share ko po sa inyo, may mga ibang pagkakataon naman po na pwede naman ninyo kami tawagin kung gusto ninyo magkaroon tayo ng specific na topic kung gusto ninyo. Kasi iba po yung RA 9262, iba yung 7610, 7610 kasi yung sa mga bata, 9999, anti-trafficking in person, mga ganun naman nagbubugaw dito. So ingat tayo sa mga nagbubugaw ha, mga target na kayo ngayon, huwag na kayo magbugaw muna, next year na. Target na kayo ng mga umiikot. O yung mga nagpapabayad dyan, baka may customer nyo, accept pala, o kulong kayo, binigay ninyo, may mordididad, 5,000, magkano ba kayo? At saka isa pa po, yung mga anak ninyo, dalaging din, di ba, may mga boyfriend. Dati-dati, pagka sinampaan na yun, makita na po, no? Di ba, pag kami nangyari na, nakabutan sa loob ng kwarto. Ngayon, hindi po rape yun, sexual abuse in relation to RA 716. Bakit ganun? Kasi, willing yung anak ninyo na makipag-sex doon sa boyfriend niya. Opo. Tapos, ang parang inaano lang po natin doon is yung edad ng anak ninyo, which is minor siya. Yun lang po yung ilalaban natin. Kasi ang rape, dapat pinilit ka. Hindi mo kagustuhan yung nangyari. Naglalakad ka sa dilim, hinata ka lang, tapos doon na, tinira ka na doon. Yun yung rape. Hindi yung boyfriend mo, tapos nagkahiwalay kayo, sasampahan mo ng kaso. O di kaya si tricycle driver, ginawa yung anak mong minor, na pumayag ka kasi nagbibigay ng 1 kilong bigas, sardinas na ulam nyo, tapos kung hindi na nagbigay, hindi na mapakinabangan ng pamilya, pinakasuhan sa anak yung
tricycle driver ng rate, pero hindi po papasok ng rate kasi in exchange ng may ginagawa sila, kapalit doon, binibigyan naman niya ng pagkain yung pamilya. So papasok lang po siya ng sexual abuse in relation to RA 767. No? Saka yun nga, yung mga nagpapabayad, minor. Ang usapan 500 eh. O tapos ang binigay sa inyo, discount rate 300 lang. Pupunta ka ng stasyon, sabihin mo, hinahasa ka. Ay hindi po, 716 lang po tayo. Sexual abuse lang po tayo. No? Ang rate ngayon, mahirap pong isang pa. Talagang hindi ka naman tigil. Tapos yung kapitbahay mo, ay hindi mo i-print yan, nakikita namin. Kasi lalabas at lalabas din po ang totoo. Mas magandang sabihin na, para alam namin yung ikakaso namin. Kasi kami nilagay namin ng rate yan, at makita ng judge, wala namang probable cause para maging rate po yung dismiss agad. Pagka malawit yung judge. Pero pag medyo mabait yung judge, bababaan lang po na yung kaso. Yun po yung nangyayari. Kaya may iba, pag na-dismiss, i-rate ang kaso doon. Kasi wala silang probable cause na nakita. Pero dahil mabait yung judge, binabaan lang ng acts of lasciviousness o kaya 716 lang yung kaso ng tapo. Ganun po yung nangyayari. Kaya mas maganda, sabihin na ninyo para yung rate nilagay natin. Kasi mas mahirap na dismissan, hindi po kayo pwede makapag-fail ng case ng kaparehas ng pinay po ninyo. Kaya kailangan sabihin po yung totoo para maayos natin. Na-shoot talaga yung tao. So pagsasampa ng kaso, hindi ko mabilisan. Hindi parang kulong na, wala tayo kulong na, ganyan na. Hindi ko lang ka ng ebidensya. Dapat ngayon, paramihan ng ebidensya at talagang short talaga. Bago kayo magsampa, dapat nakita talaga ninyo na siya yun, mukha niya yun na yun. Hindi yung nalasing ako yun, pero alam ko yun ang amoy. Eh, ano sinabi na yun yung amoy yun? Eh, nagbabago kami ng tao. O pag nasa court kayo, aminin mo nga siya yun. Ay, iba na, ang hit na. Yes po. Meron kasi recent lang. Ang sabi, narinig na ng tao. Nasubok na siya, narinig na. Nasa likod siya. Ang sabi ng director, ano yung pala, bakit mo ako? Parang face to face tayo. Or hindi ka man nakakita. Anong kaso? Panihirang ko. Panihirang po, yes. Sabihin, hindi mo ako pinumpunta ng araw na yun. Dahil lang nung isa, ayaw magkaroon tayo ng gulo, kaya sa barangay lang, tayo pinabarangay lang Siya. Nag-umarap siya. Pero, pinipin niya na sinisiraan niya. Pero, hindi na nara. Ay, hindi na nara. Nakatakot lang siya. Parang narinig lang niya. Hindi, ano daw siya Sa likod. Oo, narinig niya. Oo, narinig niya na nagsasalita yung tao. Oo. Pero ang kwenta man nung pinasa, Oo. ano ko ba yung bukas na? Hindi, depende yun. Kasi kung ako may narinig ako, hindi mo silang mag-away dyan. Tapos mamaya narinig ko, may iba rin sinasabi sa akin. Parang maganti ako dito, mag-witness ako dyan sa narinig ko. Narinig ko yung sinasabi ko. Ilabas ko yung narinig ko. Ano? Ang gano'n naman yung isip ng tao. Kaya mag-desisyon yan sila. Kung bibigyan kayo ng CFK, eh, dalhin nyo ng police station, di ba? Yung kapitan, ang tanongin natin kung naniniwala ba siya doon o hindi. Tapos maniwala ka ba? Yun na naman hirapan. So, yun lamang po. At maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Walang mag-uumbaga na. Yung sinasabi ko sa inyo ha. Huwag nilang pilitin kung ayaw ko kayo. Hindi na lang tayo. Thank you po.